Magandang araw po muli. Magbabalik po tayo upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa pitong iglesia sa Aklat ng Pahayag Kabanata 2 at 3. At sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa ika-6 na iglesia, walang iba kundi ang iglesia ng Philadelphia. Muli sa ating pagbabasa ay nais ko pong bigyan ninyo ng maingat na pansin ang ating binabasa, ang ating teksto nang sa gayon ay agad ninyong makita kung ano ang dapat nating itawag sa iglesyang ito. Sa nakaraang iglesia ng Sardis ay tinawag natin itong the Dead Church. The Dead Church. Ngunit hindi lamang po yan ang maaari nating itawag sa iglesia ngayon. Pwede tayong makakita ng iba. Ganon din naman dito sa iglesyang ito ng Philadelphia. Basahin po natin ang mensahe ng Panginoon sa iglesyang ito. At ito ay nasa Pahayag Kabanata 3, talatang 7 hanggang 13. Sinabi sa kanila, "To the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from God. And I will also write on them my new name. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." Idinadalangin ko na muli ay pagkalooban tayo ng Diyos ng kalinawan sa mensaheng ito. Nabanggit ko sa nakaraan na may mga pag-i-interpret sa mga aklat na ito at napansin ko na kalimitan ang emphasis nila ay tungkol doon sa background kung ano ang kalalagayan ng mga iglesyang ito. Subalit sa atin, o kaya ay sabihin ko na sa mga simple ang kaisipan. Halimbawa ay sabihin natin na sa mga liblib na lugar, hindi gaanong nakakarating sa mga syudad, naniniwala ako na kapag ka ang ginawa nating pagkuha sa mensahe ng Panginoon para sa atin dito, sapagkat sinasabi nga niya lagi, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Na kapag ka ang ginawa natin ay yung talagang nandirito na mensahe para sa atin, ay makikinabang talaga tayo at naniniwala ako na may mga sinasabi ang Panginoon para sa atin sa ating kapanahunan at sa ating mga kalalagayan. Habang binabasa natin itong sulat ng Panginoon kanina sa iglesyang ito, ano po ang napansin nyo sa kanila? Anong sinasabi ng Panginoon sa kanila? Ano nga ba kaya ang maitatawag natin sa kanila? Meron ba tayong nakita na mga akusasyon sapagkat kalimitan ay doon tayo kumukuha ng itinatawag natin sa kanila nang sa gayon ay magkaroon talaga ng malalim na babala sa atin, maikintal ito sa ating mga kaisipan at puso, at ano naman ang approval ng Panginoon sa iglesyang ito. Nawa po ay napansin ninyo sa sinabi ng Panginoon sa iglesyang ito na wala siyang sinabi na akusasyon o masama o dapat pigilan o dapat baguhin sa iglesyang ito. This church is fully approved to the Lord Jesus Christ. Para bagang kung titignan natin, ang iglesyang ito ay talagang perpektong iglesia. Diyan ay makikita natin na ito yung pangalawang iglesia na walang negatibong sinabi ang Panginoon. Hindi nga lamang natin alam ang kanilang mga background o kalalagayan talaga
na totoo sa panahon na yon. Subalit makikita natin they were both persecuted. Mamaya pag-uusapan natin yan, pero agad nating mapapansin na tila lahat ng gusto ng Panginoon ay nasa iglesyang ito. Ulitin ko lang po na ito ang pangalawang iglesia na may ganitong kalalagayan. Ang nauna natin ay ang iglesia ng Smyrna. Ako'y naniniwala na may mga malalalim na dahilan ng Panginoon at nag-provide siya rito sa kanyang mga sinabi sa iglesyang ito kung ano ang mga ito na dapat ay makuha natin para sa ganon ay makukuha din natin ang approval ng Panginoong Hesukristo. Ako rin ay naniniwala na sapat ang banal na kasulatan para sa pag-i-interpret ng mga ito. Nandiyan sila sa kabuuan ng Biblia at ipanalangin natin na ipakita sa atin ng banal na Espiritu ang mga ito. Ipaalala sa akin habang ito ay pinag-uusapan natin nang tayo ay sama-samang makinabang sa mensahe ng Panginoon sa iglesyang ito. Sa pag-i-interpret ay ginagamit natin yung ating outline na puro A ang pasimula. Nababanggit ko yung address, yung attribute at yan ay makikita natin sa verse 7. Punta tayo sa mga sinabi ng Panginoon sa iglesyang ito. Ganito ang sinabi niya sa verse 7. To the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who hold the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. So, sa address, mga kapatid, ito ay para sa iglesia ng Philadelphia. To the angel of the church in Philadelphia, write. Minsan pa ay wala tayong makikita na background ng iglesyang ito. 2 beses lamang binanggit ang kanyang pangalan dito sa ating teksto sa ngayon at pagkatapos noon ay sa chapter 1 nang sabihin ng Panginoon kung para saan ang kanyang mga sasabihin. Alam natin na ito ay isa sa mga 7 at isang bagay na tandaan natin, napakahalaga po nito na ito ay isa sa mga siyudad sa Turkey. Bahagi siya ng marahil ay itinanim ni Apostol Pablo, planted by Apostle Paul na mga iglesia sa kanyang mission sa mga hentil at dapat nating tandaan na ito ay nasa New Covenant Church. Mamaya ay napakahalaga ng bagay na yan sapagkat kailangan bigyan natin ng pansin. Ito ang nakikita kong dahilan kung bakit ang iglesyang ito ay talagang katanggap-tanggap sa Panginoon. Pag sinabi natin New Covenant Church ay naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sila ay naging masunurin sa mga batas ni Kristo. Bagamat ang iglesyang ito ay bahagi ng yumayamang Turkey sa panahon na yon, dapat nating tandaan na kapag ikaw ay Kristiyano, sa kanilang kapanahunan, meron pong danger sapagkat sila ay tinuturing na illegal, bagong relihiyon. At nangangahulugan yan na hindi nila magawa ang katulad ng rights ng maraming tao sa kanilang kapanahunan katulad ng mga Roman citizens na sumasakop sa maraming bansa at ganun din naman na tinanggap na nila ang relihiyon ng Judaismo, ng Roman government. Sinabi ko na ang iglesyang ito ay isa lamang sa dalawang masasabi natin o matatawag natin perpektong iglesia ng Panginoon sa 7 iglesyang ito. Ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit inilagay ito ng banal na espiritu rito? Samantalang may mga iglesia na makakapulot tayo ng maraming aral, ni background ay wala ang iglesyang ito. At kung bakit naman binigyan ng halaga ang mga sulat sa mga iglesia katulad ng Roma, ng Corinto, ng Galacia, ng mga taga-Colosas at Thessalonica, binanggit ko yung mga yan sapagkat sila yung mga iglesia na maraming problema sa kanilang kapanahunan, pero bakit itong iglesyang ito ng Philadelphia ay inilagay dito? At yan ang dapat nating makita
Kailangan nating maunawaan kung ano ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin sa pamamagitan ng iglesyang ito. Punta tayo sa pangalawang A at ito yung attribute. Dito natin makikita yung mga titulo na ibinibigay ng Panginoon sa bawat iglesia, iba-iba sila, at makikita natin na ang ibinigay niyang titulo niya sa iglesyang ito ay ganito. These are the words of Him who is holy and true, who holds the key of David. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. Sa kanyang sinabi tungkol sa kanya ay pwedeng makakita tayo ng tatlo. Pinakamaliit na po yan. At alalahanin natin muli na ito ay may kaugnayan sa kalalagayan ng iglesyang ito. It is connected to their status. At ang una niyang ibinigay ay ganito. These are the words of Him who is holy and true. Jesus describes Himself as holy and true. Sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, makikita natin na ang Panginoon ay kailangan niyang ingatan ang kanyang sarili para hindi magkasala. Kung alam ninyo ang sinasabi ng Hebreo 5:7 na nananangis siya upang hindi siya mahiwalay sa Ama dahil sa kasalanan. Naging masunurin siya at kinailangan niya ang banal na Espiritu para gabayan siya at kilalanin niya na siya ay tao at nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Subalit sa pagkakataong ito, ay hindi na po siya yung tinutulungan dito, kundi yung kanyang kalalagayan na. Yung dating kalalagayan niya, bago siya nagkatawang tao, yung kalalagayan niya na nakita ni Isaias sa Isaias Kabanata 6. Maalala niyo ba ang kaganapan doon na ang Panginoon ay nakaupo sa trono at sumisigaw ang mga seraphim ng Holy, Holy, Holy na nangangahulugan, yan ang original ng kalalagayan na ngayon ay nasa sa kanya rito at hindi siya nagsisikap para mapanatili yon, kundi yan talaga ang kalalagayan niya. He is holy and true. He is holy and true. Tungkol naman sa kanyang pagiging makatotohanan, inangkin ng Panginoon nang sabihin niya, I am the way, the truth, and the life. Nangangahulugan na walang kasinungalingan sa kanya, walang pagkukunwari sa kanya, talagang pawang katotohanan ang ating Panginoon para sa iglesyang ito. Ganon din naman na hindi siya peke. Now, pangalawa na sinabi niya, who holds the key of David. Who holds the key of David. Ano ang ibig sabihin ng sinabi niyang ito, ng phrase na ito? He holds the key of David. Alam niyo, katulad ng sinabi ko sa nakaraan, dapat kapag tayo ay nagbibigay ng pakahulugan sa bawat sinasabi ng Panginoon sa mga iglesyang ito ng mga descriptions niya at kung ano-ano pa, ang prioridad natin ay kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya. Hindi yung ating interpretasyon, hindi yung ating insight. Panghuli na lamang po yun sapagkat katulad ng sinabi ko na yan ay maaaring tama, yan ay maaaring mali. Kaya mas higit na maganda kapag titingnan muna natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. So sa Isaiah Kabanata 22, Isaiah 22, ay minsan nang nabanggit ito sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang nasa verse 20 hanggang 23. Ganito ang sinabi niya. In that day, I will summon my servant Eliakim and Hilkiah. I will clothe him with the robe and fasten your sash around him and hand your authority over him. He will be a father to those who live in Jerusalem and to the people of Judah. I will place on his shoulder the key to the house of David, that he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Ituloy ko pa po sa 23. I will drive him like a peg into a firm place.
he will become a seat of honor for the house of his father. Alam natin na si David ang tanging malapit sa paghahari ng Diyos. I mean, yung modelo ng kanyang kaharian, yun ang tinanggap ng Panginoon. And because David was so submissive, kaya lang ay alam natin na maraming pagkukulang si David. So nangako ang Diyos na ang kaharian ni David ay muli ay itatatag sa pamamagitan ng isang hari na manggagaling sa kanya. Dalawa ang kahariang yan. Mula nung siya nawala, naipasa ito kay Solomon, pero ang tinutukoy na kaharian na magmumula kay David ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. He is the son of David, sapagkat siya ay magmumula sa salinlahi ni David, ang pangako ng Diyos na maghahari sa kanyang kaharian sa walang hanggan. Pero balikan natin ang bagay na ito at kung titingnan natin dito, sa sinabi niya rito, eksaktong salita na ginamit doon sa aklat ng pahayag ay nangangahulugan ito ng power and authority. Power and authority. Tingnan niyo po, sabi niya, I will place on his shoulder the key to the house of David. At alam naman natin na ganyan talaga ang kaharian. There is power and there is authority for the king. So nangangahulugan na yung sinabi niya na who holds the key of David is that he has the power and he has the authority na gawin ang lahat ng gusto niya para sa iglesyang ito. At tandaan ninyo ang nasabi ko na ang mga pangalan ng Panginoon ay meron pong implikasyon na positibo at negatibo. Positibo, maganda ito para sa iglesia na nabubuhay sa kanyang kalooban, pero negatibo ito para sa iglesia na lumalayo sa kanya, nagiging rebelde sa kanya, o kaya isasabihin natin, hindi gumagawa ng kanyang kalooban. So yung authority and power or power and authority of the Lord Jesus Christ ay pabor dito sa iglesyang ito. At makikita natin doon sa susunod na ginamit niya na titulo rito na ito ay para sa kanilang benepisyo. Pag sinabi kong benepisyo ay una sa lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo at ganun din naman ang Diyos lang ang nagbibigay ng gantimpala sa ating mga ginagawa. Malinaw kung gayon na itong sinabi niya, who holds the key of David, means the power and authority for this church. Ang pangatlo na ibinigay na titulo ng Panginoon ay ganito, what He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. There is a door na tinutukoy dito. In fact, He is the door. Christ is the door, meaning no one can do things apart from Him. He can open, He can shut, and no one can thwart anyway what He does. Hindi na mababago yun. Kapag kasinaraduhan niya, ay talagang sarado, hindi mabubuksan. At kapag binuksan niya, ay walang makakapagsarado. Yan ang sinasabi niya rito. Pero anong ibig sabihin ng bagay na ito? Sa Biblia ay makikita natin na ginagamit ang bagay na ito. At alam ba ninyo na meron pong mga ginagamit ang mga mananampalataya sa ating kapanahunan, halimbawa, na yung pintuan ng durungawan ng langit. Tungkol ito sa pagpapala. Ang bagay na ito ay ginagamit nila na dito raw sa iglesyang ito ay binubuksan ng Diyos ang durungawan ng pintana, ng pintuan ng langit para sa kanila. Nangangahulugan po yan ng material blessing. Pero alam natin, hindi ganyan ang New Covenant. Ang mga promises ng New Covenant na dapat nating tandaan at huwag na sanang mabago sa ating kaisipan ay mga pangwalang hanggan. Hindi ang mga temporaryong bagay sa mundong ito. Yan ang pangako ng Diyos sa mga Israelita pero hindi yan ang pangako sa mga mananampalataya o kaya ay mga tagasunod ng Panginoon. So hindi po ito tungkol sa pagbubukas ng durungawan ng langit para pagpalain ng material na blessing ang mga pinili ng Diyos na ito. Pangalawa na pintuan
na sinasabi sa banal na kasulatan ay 3 beses binanggit sa New Testament ni Apostol Pablo. Tandaan ninyo ang mga talatang ito, isulat po ninyo at basahin po ninyo sapagkat wala akong ganong panahon para basahin sila. Pero ito ay mga tumutukoy tungkol sa pintuan din naman, pero sila ay mga oportunidad para gawin ang kalooban ng Panginoon. Isulat niyo po ang mga talata. Unang Korinto 16:9. Binanggit diyan ang door of opportunities. 2 Corinthians 2:12. At gayon din naman sa Colosas 4:3. Diyan ay makikita natin na may binabanggit si Apostol Pablo na pintuan, pero itong mga pintuan na ito, mga kapatid, ay mga pintuan ng oportunidad para sa pagganap sa dakilang tagubilin. Ano ibig sabihin yan? Ng evangelism at ng discipleship. Alam natin na si Pablo ay hindi lamang siya after doon sa soul winning o evangelism. Siya ay after din sa pag-aalaga sa mga alagad ng Panginoon. So hindi lamang po soul winning ang tinutukoy ng talatang ito at naniniwala ako na yan talaga ang ibig niyang sabihin. Pero meron pa siyang sinasabi na what he shuts, no one can open. Ganon din naman ang bagay na yan. Kapag ka ang Panginoon ang nagsara, wala talagang makakapagbukas. Una kong i-apply yan tungkol sa daong ni Noe, na makikita natin na ang Diyos ang nagsara, hindi si Noe, sapagkat kapag si Noe ay baka malamang bubuksan niya yon kapag ka naririnig niya na ang hiyawan ng mga nagmamakaawang tao para sa kanilang kaligtasan sa panahon ng baha. God shuts the door of salvation during that time. At inaanyayahan din tayo sa New Testament ng tungkol sa panahon ng pagliligtas na ibinubukas ng Diyos sa mga tao sa ating kapanahunan. Now, tingnan niyo itong katotohanan ito, mga kapatid, na kapag ka ang soul winning o evangelism ay binubuksan ng Panginoon o sinasaraduhan niya, siya lamang ang makakagawa nito. Pero tandaan ninyo na una sa lahat ay meron pong tamang mabuting balita na pinapagamit ng Panginoon sa kanyang mga alagad. True gospel for salvation. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat marami ang iniisip lang nila kapag may oportunidad ay kahit sa anong paraan ay pwede nilang gawin ang bagay na ito. Pero hindi po sa Panginoon. Sapagkat alam niyo, sa New Covenant, wala ka talagang gagawin na hindi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At para magawa mo yan sa ikaluluwalhati ng Diyos, ay kailangan sa pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gift ng Panginoon. So, the Lord was giving them opportunity for evangelism. He is the one who opens the door. Mga kapatid, ganito po para may apply natin ang bagay na ito. Sa ngayon, bukas pa ang pag-aakay ng kaluluwa para sa atin. May ginagawa ba tayo? Dito ay makikita natin na kahit ano pa ang sigasig ng tao, pag hindi talaga niloob ng Panginoon ang kaligtasan para sa tao, hindi talaga mangyayari. Pero may bahagi ang tao, ang pangangaral ng mabuting balita. So ngayon, para may apply natin, katulad ng sabi ko, ay gumagawa ba tayo ng hakbang upang maibahagi ang salita ng Diyos? Kahit binubuksan po yan ng Panginoon ang pintuan para sa kaligtasan, subalit kung ang mga nagsasabing mga Kristiyano hindi naman nila ginagawa ang kanilang bahagi, wala pong mangyari. Maghahanap ang Panginoon ng mga tao na masipag at nagsasakripisyo para sa gawain yan. At gusto natin niyang itanong personally sa iyo, ikaw ba ay kasangkapan ng Diyos sa pagbabahagi ng mabuting balita? Gusto ko lang sabihin sa inyo na maging ang mga Pariseo man ay nag-aakay din naman ng kaluluwa sa kanilang kapanahunan, pero nagagalit ng Panginoon sapagkat hindi para sa Diyos ang kanilang soul winning, kundi para sa kanila, para sa kanilang karangalan. At maging maingat tayo
na ginagawa lang natin ito para sa mga pariseo. Sino po sila? Yung mga nakikinabang sa mga tao sa ating mga simbahan. Punta tayo sa verse 8. Ang ating pangatlong A, approval. Sinabi niya, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Aninagin natin ang sinabi ng Panginoon sa iglesia ito at makikita ninyo mga kapatid. Una sa lahat, I know your deeds. He is all-knowing. Pero dahil nakita na natin na ang iglesyang ito, they have a little strength, ay makikita natin na kinokomendahan ng Panginoon ang kanilang ginagawa sapagkat sila po ay naglilingkod sa Diyos in spite of difficulties and persecutions during those times. Muli ay hamon sa atin ang bagay na yan, na dito sa ating kalalagayan ngayon sa Pilipinas ay wala pong kumukontra, walang humahadlang, libre tayo na nagpapahayag ng mabuting balita sa paraan at sa kagustuhan natin sa lugar na gusto natin. Ang tanong ay, meron ba tayong ginagawa? These church have a living service. In their life and in their service, they are doing the will of God. They have deeds. I know your deeds. Kung tayo kaya, ang sasabihin ng Panginoon ng ganito, I know your deeds, that you do nothing. Wala kang ginagawa. Aasahan ba natin na approval ang makukuha natin mula sa Panginoon? Sinasabi ko po yan bilang hamon sa bawat isa sa atin sapagkat maraming Kristiyano wala talagang ginagawa pagdating sa evangelism and discipleship. Gusto ko lang ikumpara ang iglesia ito sa iglesia ng Sardis. Ang Sardis ay palagay ko ay walang persecution natatanggap. Bakit? Sapagkat sinabi ng Panginoon, you have the reputation of being alive. Meron silang magandang reputasyon sa mata ng tao. At kapag ganyan ang iglesia, ay malamang hindi siya ipe-persecute. Pero alam natin na itong iglesia ng Philadelphia ay makikita natin sa mga susunod na talata that they were persecuted. Isa pa marahil sa Sardis ay hindi sila pine-persecute because they do not speak against sin. Ganyan naman ang mabuting balita. Pag nagsalita ka ng laban sa kasalanan, ay magagalit talaga ang tao sa iyo. Pero kung wala kang sinasabi niya, nagsasabihin mo, puro pagpapala, puro pag-asa, puro maganda na gagawin sa iyo ng Diyos at wala kang kailangan gawin na, sinong hindi tatanggap niyan? Walang tatanggi ng ganyang mabuting balita, pero hindi ganyan ang mabuting balita ni Kristo sapagkat He came to save us from our sins and from our sinning. Kaya masasabi ko na yung mga nangangaral na si Kristo ay pag-asa para sa mga pangangailangan, para sa mga pagpapalang blessing sa mundong ito, pangako ng lahat ng maluwan na buhay dito, that is a false gospel. Ibang mabuting balita yan, hindi yan ganyan ang mabuting balita ng Panginoon at ng mga apostol, kaya sila ay kinabuhian at pinatay dahil sa kanilang ibanghelyo. At kung titingnan naman natin, ang mga tumatanggap ng ibang mabuting balita ay talagang ang inaasahan nila ay material na blessing dito sa mundong ito. Sinabi pa ng Panginoon para sa approval sa iglesyang ito, See, I have placed before you an open door that no one can shut. Napag-usapan na natin yan. Na tila sa iglesyang ito ay pinubukas ng Panginoon ang pintuan ng Great Commission para sa kanila. Gayunpaman ay alam natin na sa kanilang pagkilos, nandoon na ang mga provisions ang gawa ng banal na espiritu para sa kanila. Napakaganda po ng bagay na yan at para makilala nila at malaman nila na lahat ng accomplishment nila sa kaharian ng Diyos ay dahil sa kanyang biyaya. Sinabi pa ng Panginoon, I know that you have little strength. Isang bagay ito mga kapatid, na sa ubasan ng Diyos sa panahong ito, ang hinahanap ng mga Kristiyano ay yung kanilang kakayanan, yung kanilang magagawa.
Pero alam natin, hindi ganyan sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay wala tayong maikikredit sa ating sarili. Hindi sa ating galing, hindi sa ating edukasyon, hindi sa ating magagawa. Gawin natin ng may pagsunod ang mga inuutos ng Panginoon, pero kahit sa ating kahinaan, kapag ipinasakop natin ito sa Panginoon, ay siya ang gagawa. Malala ko yung sinabi ni Apostol Pablo, "For when I am weak, I am strong." Meron siyang accomplishment sa kanyang mga kahinaan dahil ang Diyos ang gumagawa sa ating mga kahinaan. Kung meron tayong strength, ipasakop natin sa Panginoon. Kung meron tayong kahinaan, ibigay natin sa Diyos. At alam po ninyo kung saan nakakagawa ang Panginoon, doon sa ating mga kahinaan. Pag nakagawa tayo doon sa ating mga sariling kalakasan at kagagawan, baka ang credit ay mapunta sa atin at yan ay bawal sa New Covenant. Ang susunod ay sinabi niya, "Yet you have kept my word." Ito ang maganda sa iglesia ito. So pwede nating tawagin ang iglesia na ito na obedient church. Pangalawa na po yan. This is the perfect church. It is holy, it is pure, it is obedient church. O kaya ay masasabi rin nating faithful. You have kept my word and have not denied my name. Diyan ay makikita natin na ang church na ito muli ay masunurin sa Panginoon. Tandaan nyo ang isang bagay na yan. Masunurin to sa Panginoong Hesukristo kung kaya't sila ay approve ng Panginoon. Paalala ko lang po sa inyo na sa New Covenant, ang ating mga batas na dapat sundin ay mga batas ni Kristo. Kapag ikaw ay nasa old, wala kang susundin doon dahil ang mga batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises ay hindi para sa iyo, para yan sa mga Israel. At yan ay expired na. Hebrews 8:13, pinalitan na ng mga batas ni Kristo ang mga batas ni Moises. Hebrews 7:12, for when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. Bakit ko binibigyan ng diin yan? Sapagkat nakikita ko ang diin ng maraming iglesia at minsan na hindi nila napapansin na ang kanila pa ring pamantayan sa pagsunod sa Diyos ay mga batas ni Moises. Never kang kasama diyan. Hindi ka kasama sa katipan ng Diyos. Efeso 2:11, Roma 9:4-5. Hindi ka kasama diyan. Huwag mong angkinin ang pagsunod doon dahil ikaw ay wala kay Kristo. Galatia 5:4, kapag kayo ng mga inaangkin mo at nasa ilalim ka ng sumpa, sapagkat sino mang hindi gagawa lahat ng mga batas sa Old Testament ay nasa ilalim ng sumpa. Galatia 3:10. Iniulit ko po yan, bagamat lagi ko pong sinasabi ang bagay na yan at baka naman ay hindi nila napapanood yung mga video na pagtuturo tungkol sa New Covenant, kaya ako binibigyan ng pansin sa ngayon dito. Baka sakali na manood itong mga taong ito at makita nila na hindi na yun ang mga batas na dapat sundin para angkinin mo na ikaw ay masunurin. At maraming Kristiyano, kahit walang batas-batas, sinasabi nila na sila ay masunurin at approve sila sa Diyos. Hindi po. Ang Panginoon dito, inaaprubahan niya ang iglesyang ito sapagkat they have kept the word of the Lord. They have kept the law of Christ. 1 Corinthians 9:20-21. At doon sa huling bahagi na sinabi niya, "Yet you have not denied my name," na nangangahulugan na merong testing, merong challenges, pero hindi iniwanan ng mga mananampalatayang ito ang kanilang katatayuan, paninindigan bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So there were possibly persecutions, testings, trials of their faith, but they have not denied the name of the Lord. They were obedient and they were faithful to the Lord Jesus Christ. Punta tayo sa verse 9 at dito natin makikita yung ating pang-apat na A. Sabi niya, "I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars,
I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you, since you have kept my command to endure patiently. I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Ang A natin dito ay yung assurance. Sinisigurado ng Panginoon sa iglesyang ito ang kanyang gagawin para sa kanila. Sinabi niya, I will make those who are of the synagogue of Satan who claim to be Jews, though they are not but liars. Muli, makikita natin ang salitang ito. Yung sinagoga ni Satanas at mga inaangkin na sila'y mga Hudyo, mga sinungaling. Ipinaliwanag ko ito doon sa nakaraan sa iglesia ng Smyrna. Nangangahulugan na itong dalawang iglesyang ito na maayos sa mata ng Panginoon, perfect sa mata ng Panginoon, ay merong kumakalaban sa kanila na mga tinatawag na synagogue of Satan. Ang sinagoga ay lugar na tipunan ng mga Hudyo. Ibig ko sabihin ay bukod sa templo, meron silang mga maliliit na lugar na katulad ng mga chapel natin sa ating kapanahunan na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Pinag-aaralan diyan ang mga kautusan ni Moises o kaya yung Old Covenant dahil sila yung mga Judaismo. Pero pansinin po ninyo rito na itong mga nagkukunwaring Hudyo, nangangahulugan po yan na hindi mga Hudyo. Ano sila? Mga hentil. Mga hentil itong mga ito na inaakala nila na sila'y bahagi ng Old Covenant, ng tipan ng Diyos sa Israel. Nagkukunwari sila na mga Hudyo dahil yun ang kanilang sinusunod, inaangkin ang mga pagpapala doon at hindi sila katulad ng mga New Covenant churches na ito na ang mga sinusunod ay mga batas ni Kristo. So, nawa po ay malinawang kayo rito na itong mga iglesia na ito ay pine-persecute ng mga nagkukunwaring Hudyo na nangangahulugan na ini-insist nila yung mga lumang kautusan. Dapat kong bigyan ng pansin ang bagay na ito, mga kapatid, sapagkat mabigat ito. Alam po niyo, bagamat ito'y pag-uulit lamang sapagkat ang mga ilan dito ay nabanggit ko na doon sa iglesia ng Smyrna na ang mga nagpe-persecute o kalaban ng mga New Covenant churches na ito ay yung mga nagpapatupad ng Judaismo. Ano ibig sabihin nun? Yung mga nais nila na ibalik ang iglesia sa mga batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Now, nabanggit ko sa nakaraan na hindi lamang yung batas, kundi maging yung pag-angkin mo sa mga pagpapala na material, sa lupaing ito, lahat ng pagpapala sa Israel ay aangkinin mo. Ibig sabihin niya, nagkukunwari kang Hudyo. Nabanggit ko na hindi ka kabahagi diyan kung ikaw ay hentil, ikaw ay bahagi ng iglesia sa ating kapanahunan, mga iglesia sa ating kapanahunan, ikaw ay nagkukunwaring Hudyo. Alam niyo itong mga sinasabi kong ito, alam ko na may mga nagagalit sapagkat minsan nag-post ako na kung hindi tayo fully New Covenant churches, ay baka bahagi tayo ng mga sinagoga ni Satanas. Ang mga sinagoga ni Satanas na ito, meron silang mga ini-implement sa batas ni Moises o kaya ay mga inaangkin na pagpapala sa mga pangako ng Diyos sa Israel. At ang dami niyan, mga kapatid. Kitang-kita at dinig na dinig ng aking mga tainga, mga kasama ko dati, mga kasamahan ko sila na ngayon ay ayaw na nila sapagkat ninais ko po na tupdin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng New Covenant essence or teaching. Itong mga taong ito, tandaan ninyo, ay tinatawag ng Panginoon na mga sinungaling. Kung ikaw ay umaangkin ng anumang batas ni Moises, anumang blessing sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos sa Israel, ikaw ay sinungaling, hindi ka kasama doon eh. Bakit ka umaangkin? Biro mo, yun ang pag-asa mo. Lahat ng mga pag-asa ay dito sa mga bagay sa mundong ito ay nasa Old Covenant, mga nagkukunwaring Hudyo, mga sinagoga ni Satanas. Pasensya kayo dahil yan ang sinasabi rito.
Kaya ako pinagdidiinan ang bagay na ito at hindi lamang dito mga kapatid sa mga susunod na talata na ipapakita ko sa inyo ay talagang ito ang tinutukoy ng Panginoon dito na mga sinagoga ni Satanas, nagkukunwaring Hudyo at mga sinungaling. Biruin po ninyo, itong dalawang ito na maayos na iglesia, sila ang mga persecutor nila. Itong mga kabahagi sa sinagoga ni Satanas. Hindi sila binabanggit sa Ephesus na nawawala ang kanilang unang pag-ibig, ang Pergamum na mali ang katuruan at nabubuhay sa mga katuruan ni Balaam at saka ni Nicolas, sa Thyatira na tolerating church, pabayang iglesia, sa Sardis na patay. Hindi sila pinepersecute ng mga kabahagi sa sinagoga ni Satanas. I mean, mga Judaizer yan na mula doon sa chapter 15 o 14 ng Book of Acts, problema na yan. Sa aklat ng Roma, sa aklat ng Unang Korinto, sa aklat ng Galacia. Ang problema talaga diyan, hanggang dito nga sa pahayag, ay yung mga pag-i-implement sa Old Testament laws, yung mga batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa Israel. Dahil meron ng mga batas si Kristo, dun tayo at yun ang kailangan natin. Sabi ng Panginoon, teaching them to obey everything that I have commanded you. Doon tayo, hindi sa mga batas para sa Israel, kundi mga batas ni Kristo. Bakit nga ba hindi inaalam ito ng maraming mananampalataya at galit sila kapag sinasabi mo may mga batas si Kristo? Bakit? Sigurado ako, sinagoga sila ni Satanas. They want to implement the old covenant laws because they want the blessing of the old covenant promises. Pero sorry, sinungaling kayo dahil hindi naman yan pangako ng Diyos sa atin kung tayo'y mananampalataya. Hindi yan pangako ng Diyos sa inyo, pangako yan ng Diyos sa Israel. So, linawin ko lang, nape-persecute ang dalawang ito na iglesia, ang Smyrna at ng Philadelphia, because they do not want the old law and the promises of the old covenant. They are living in the teaching of the new covenant. New covenant ba ang church mo? Nako, delikado ang ganyang iglesia. Kaya yung iglesia mo, walang sinabi sa iyo na pangako, kundi mga material na bagay sa mundong ito, kayamanan, kalusugan, at kung ano pa na pangako sa Israel. Sinagoga yan ni Satanas. Tuwiran ko sasabihin sa inyo, kahit sino haharapin ko, dito sa aking sinasabi, kung kayo magrereklamo, sabihin nyo sa akin, mag-comment kayo at kakausapin ko kayo. Huwag tayong mag-away. Ang gagawin natin ay paliwanagan lang tayo nang sa gayon ay magkaroon tayo ng buhay. Sapagkat mapapahamak kayo dyan. Iba ang pangako ng New Covenant, mga pangwalang hanggan, pero hindi ko sinasabi, hindi nagpo-provide ang Panginoon sa lahat ng pangangailangan natin dito. Meron siyang pangako, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Lahat, ipoprovide yan ng Diyos. Kung susundin lang natin, unahin natin ang kanyang paghahari. Pangalawa na sinabi ng Panginoon dito, I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Pero bago ko bigyan ng pansin ito, mga kapatid, gusto ko munang pumunta sa verse 10. Sabi ng Panginoon, as an assurance for this church, since you have kept my command to endure patiently. And then another promise here, assurance, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. So itong church na ito ng Philadelphia ay masunurin sa batas ni Kristo. Pero ano kaya ibig sabihin ng Panginoon dito? I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Wala akong ibang nakikita rito, mga kapatid, kundi ang paghahari ng Panginoon na kasamang maghahari ang mga mananampalataya. Pero isang bagay nakikita ko rito, because I'm talking about the synagogue of Satan, those who wanted to implement and claim the law of Moses and the promises in there, yung mga batas doon. Ang nakikita ko rito na panahon
na itong mga nagkukunwaring mga Hudyo ay paluluhurin ng Panginoon sa paanan ng mga mananampalatayang tapat sa Kanya ay sa panahon ng millennial reign of Christ. Bakit ko nabanggit yan? Bakit ko nabanggit yung millennial reign of Christ? Una, sapagkat doon ay maghahari ang mga qualified saints kasama ang Panginoon sa Kristo. Now, ganito po yan. Basahin nyo ang Revelation chapter 20 at diyan ay makikita ninyo ang mga katotohanan tungkol sa aking sinasabi. Ganito po. Sa chapter 19, makikita nyo na magkakaroon ng malaking digmaan. Ang nakikita ko diyan, yan po ang digmaan na Armageddon. Hindi purely sa mundong ito. Ang Panginoon kasama ang mga qualified saints at ang Antikristo at bulaang propeta kasama ang maraming bansa, didigmain nila ang Panginoon. Lalabanan nila ang Panginoon. Mula sa langit bababa ang Panginoon nakasakay ng kabayong puti kasama ang mga qualified saints. Makikita yan sa chapter 20. At siyempre, wala nang mananalo sa Panginoon. Nagtagumpay sila. Itinapon na ang Antikristo at ang bulang propeta sa lawa ng naglalagablab na supre. At pagkatapos niyan, ay ibibilanggo si Satanas sa loob ng 1,000 taon upang ang Panginoon ay maghahari kasama ang mga qualified saints sa Jerusalem. At alam ba ninyo kung anong nangyayari? Sa panahon na yan, napatag ang lahat ng bundok, marami ay nawala ang mga katubigan, nagkunek-kunek ang mga kontinente at pwede silang pupunta sa Jerusalem. At ang sino mang hindi pupunta roon para sumamba, walang ulan na matatanggap. Bakit? Kung titingnan ninyo dyan, ang implemented na batas dyan ay mga batas ni Moises. Unang-una, wala ang Holy Spirit dyan. Matagal nilang tinanggihan ang banal na Espiritu. They don't have the grace of God because the Holy Spirit has been lifted up. Wala na ang Holy Spirit dyan. So ang i-implement yan ay mga batas ni Moises. At dahil kasama ang mga qualified saints na maghahari kasama ng Panginoon Kristo, ay pupunta sila roon upang manikluhod sa Panginoong Kristo. Nandoon ang mga qualified saint. At sabi ng Panginoon, lumuhod kayo dyan, mga sinungaling kayo. Akala ninyo matutupad ninyo ang mga batas ni Moises. Eto na ngayon. And after that, mga kapatid, makikita nyo, give up sila. Dahil pag pinakawalan si Satanas, ay muli silang sasama kay Satanas para digmain na ang Panginoon. Pero hindi na sila lalabanan ng Panginoon. Pauulan na lang sila ng mga yelo at ng apoy at ng dugo. Marirealize nila dyan na hindi nila kaya ang mga batas ni Moises. Ulitin ko, diyan gagawin ng Panginoon ang bagay na ito na maninikluhod ang mga nagkukunwaring mga Hudyo, mga sinagoga ni Satanas, mga sinungaling sa mga mananampalataya at sasabihin nila, minahal kayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sila ay naging masunurin sa batas ni Kristo, bagamat mas mataas ay dahil meron silang biyaya. Ang biyayang yan ay ang Holy Spirit ng Diyos. Hebrews 10:29 ay makikita ng mga taong ito ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila. So, kung pag-isa-isahin natin ito, yung mga sinasabi rito na sila ay mga sinagoga ni Satanas, nagkukunwaring Hudyo, mga sinungaling, at pagkatapos ay sasabihin naman ng iglesyang ito na mga masunurin sa Panginoong Jesucristo, ay makikita talaga natin na ang problema ng mga sinagoga ni Satanas ay ang mga pagsunod sa batas ng Panginoong Jesucristo. At hindi yan masusunod ng sino mang hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ang mga batas ni Kristo ay matataas kaysa sa mga batas ni Moises. Ang mga batas ni Moises hindi natupad ng mga Israelita dahil sa kawalan ng banal na Espiritu. Kaya sinabi sa Hebrews 8:7, kung wala sanang pagkukulang ang lumang tipan, hindi na sana kailangan ang bago. At pagkatapos ay sinabi niya, subalit dahil hindi naabot ng tao, naglagay muli ang Diyos ng panibagong tipan
at ito yung New Covenant na implemented sa ating kapanahunan. Nawa po ay makuha nyo ang mga bagay na ito, mga kapatid. At alam po ninyo, sasabihin ko po sa inyo, kung kayo ay nalilito rito at hindi po ninyo mapag-isa sa inyong isipan, maaari po ninyo akong kaibiganin at tutulungan ko po kayo tungkol sa pangunawa sa New Covenant. At huwag niyong akalain na dahil meron na kayong Jesus ay nasa New Covenant na kayo. Sa panahon pa lang ni Apostol Pablo ay meron ng mga ibang Jesus, ibang mabuting balita, kung kaya't maring meron tayong mga ganyan, subalit wala pa rin tayo sa New Covenant. And then inassure pa ng Panginoon, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Now, una sa lahat, ito ay pangako sa kanila. Paano nila nakanta ito? Malamang may pinagdaanan ng buong mundo sa kanilang kapanahunan at sila'y iningatan ng Panginoon. Pangalawa, maaaring ingatan ng Panginoon ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kamatayan nila, physical deaths. Hindi ko lang maalala yung sinabi sa aklat ng Isaias na kailangan ay palipasin muna ng Panginoon ang kanilang buhay. Mamatay muna sila para ingatan sila sa darating na matinding mangyayari sa mundo sa kanilang kapanahunan. Yan ang pangalawa rito, na malamang ay iingatan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang kamatayan sapagkat nakamatay na nga sila at kung meron pang darating sa ating kapanahunan ay maaari ring pangako ito ng Panginoon sa atin kung tayo talaga ay kabahagi sa kanyang mga pinili. Now, isang bagay din na tandaan natin na ang kamatayan ng mga pinili ng Diyos ay masasabing pag-iingat ng Diyos sa matitinding daranasin ng mundong ito sapagkat baka sila ay mahulog pa sa pagkakasala sa tindi ng pagsubok na darating sa kanila. Yan po ang nakikita kong kaganapan dito. Malala ko na sinabi rin niya ng Panginoon kay Daniel na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay iingatan siya. Punta tayo sa verse 11. Ganito ang sabi niya at ito yung ating panglimang A. This is the advice. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take away your crown. Itong sinabing ito ng Panginoon ay malamang magkahiwalay. Hindi na magtatagal, babalik na ako, paparating na ako. Pero sa kalalagayan ninyo, manatili kayong maging tapat sa kinalalagyan ninyo. Wala nang ipinapaayos ang Panginoon sa kanila. Wala silang dapat pagsisihan. Kailangan lang nilang manindigan sa kanilang pananampalataya, ipagpatuloy ang kanilang ginagawa, yung open door na ibinibigay sa kanila ay samantalahin nila. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito upang hindi mawala ang kanilang korona. Now, sa Biblia, may 5 korona dito para sa mga mananampalataya. Hindi natin alam kung ano ang mawawala sa kanilang korona, pero makikita natin, uulitin ko po sa inyo, na maaaring maging kasangkapan ng tao para mawala ang ating korona, pero kailangan nating alam kung paano mag-respond sa mga tao sapagkat itinuro yan ng Panginoon doon sa kanyang mga kautusan. How to respond in the day of persecution. Halimbawa, nung sabihin niya, blessed are you when people insult you, nor persecute you, nor tell all kinds of evil lies against you. Rejoice and be glad, for great is your reward in heaven. If anyone takes your cloak, give him even your tunic. Na nangangahulugan, that is how to respond in those situations para hindi mawala ang ating korona. Punta tayo sa number 6 na A, sa verse 12. To the one who is victorious, I will make a pillar of the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write them my new name. Dito makikita natin ang mga samut-sari na pangako ng Panginoon, assurance ng Panginoon. Pansinin niyo muna una sa lahat, ang church na ito, walang rebuke, puro approval. So, pwede pala mga kapatid. Yan ay kung taglay natin ang Espiritu ng Diyos. Sabi ng Panginoon, to the one who is victorious.
na nangangahulugan na kailangan ay mapanatili natin ang ating katatayuan. At yan natin i-claim yung sinabi ng Panginoon, if God is for us, who can be against us? Yan ay para lang sa mga pinili ng Diyos na totoo at nagsisikap na mabuhay ng may pagsunod. I will make a pillar in the temple of my God. Napakaganda po ng pangako yan sapagkat alam natin na ang mga pundasyon doon sa templo ng New Jerusalem ay ang mga apostol. At ang pangako ng Diyos dito sa mga tapat dito katulad ng mga taga Philadelphia will become a pillar in the temple of my God. I think parang memorial na sila yon. Wow, what a wonderful promise from the Lord. Diyan natin makikita yung tunay na kasikatan because it will not only be billions of humans and angels na kikilalanin na kapag ikaw ay isang bahagi ng poste sa templo ng Diyos, ay nandoon ang pangalan mo. Hindi ko lang alam mga kapatid kung ito ay para sa lahat sapagkat alam natin iba-iba ang pangako ng Panginoon sa bawat iglesia, pero ako'y naniniwala na maaring magkaroon pa rin tayo ng pagkakataon to become a pillar of the temple of our God. And never again will they leave it. Hindi ko alam kung paano ito. May kukwento ko lang ang bagay na ito. Sa launching ng isa sa aking mga libro, we have to be there sa convention. Kailangan nandoon kami at maupo kami doon, hindi kami aalis, maraming magpapapirma sa amin sa mga bibili sa aming mga libro, and it was a memorial. Now, sa tao yan mga kapatid, pero higit dito sa pangako ng Panginoon na ito, sabi niya, I will write on them the name of my God, never again will they leave it. So para tayong nandoon ang pangalan natin, and everybody will be seeing us because greatness is also promised for the new covenant believer. If anyone wants to become great, he must have to be slave of all. Ang greatness sa Old Covenant ay ipinangako kay Abraham, and I will make your name great. At alam natin na yan ay pinangako rin sa mga mananampalataya. Sabi pa ng Panginoon, I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. So it's about the New Jerusalem. Yung mga pangalan ng Diyos, marami po yan na isusulat daw ng Panginoon sa kanila. Hindi natin alam kung ano ang title o pangalan ng Diyos o ng Panginoon na ilalagay sa kanila, pero pangako yan na nangangahulugan ng greatness in the kingdom of God. Sa ating pang-apat, sinabi pa niya, and I will also write on them my new name. What is that new name? Kung dito sa Revelation, nabanggit ko sa nakaraan, ay merong mga about more or less 30 na pangalan ng Panginoon na bago, ay baka meron pa siyang pangalang bago. At yan ay sinabi niya na isusulat din niya sa mga magtatagumpay. Ang ating pangpitong A ay amplified. Sa verse 13 ay sinabi niya, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. So ano ang dapat nating pakinggan dito? It's all about the message of the Lord for us. Kung naniniwala tayo, sumampalataya tayo dito sa mga binabanggit dito, ay nangangahulugan yan na pangungusap ito ng Panginoon sa atin. Dahil sinabi niya, let them hear what the Spirit says to the churches. Na nangangahulugan na kasama tayo sa binibigyan ng Panginoon ng pag-asa sa pamamagitan ng iglesyang ito. Tandaan lang natin, this church is holy, perfect, obedient, faithful church of the Lord Jesus Christ. Kailangan ay nasa atin ang mga qualities na yan para maangkin natin na bahagi tayo ng the Church of Philadelphia. Magandang araw po sa bawat isa, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Amang nasa langit. Magandang araw po sa bawat isa.